Hindi makapagsalita sina Kondo, Yamanami, Shinpochi at Harada. Nanginginig si Hijikata sa galit at nagmumura habang ibinubulong ang pangako sa sarili. Si Kusaka, pagbabayaran niya ang lahat ng ito, papatayin ko siya. Mahinahong tumugon si Saito sa pagkakataong iyon, nagtanong kung maaari bang hayaan si Abiro na makapahinga ng tahimik. Alam niyang natalo na ni Abiro ang kanyang sarili, tinanggap niya ang kanyang mapait na sasapitin ngunit hindi siya tumakbo mula sa laban. Sa pagkakataong iyon, tinanong ni Saito ang mga naruroon kung alam ba nila kung gaano kagaan si Abiro Aizaburo ngayon. Habang nakangiti, nasabi pa niya, ibang klase talaga si Abiro. Sa wakas, napagtanto ng lahat na si Abiro, napasan-pasan ni Saito at itinuring nilang kapatid, ay pumanaw na. Hindi napigilan ni Isami na maiyak dahil isa sa itinuring niyang anak ay wala na. Sina Shinpochi, Yamanami, at Hijikata ay ramdam din ang matinding lungkot, ngunit pinilit nilang pigilan ang kanilang emosyon. Samantala, si Saito ay hindi nagpakita ng kalungkutan dahil alam niyang si Abiro ay mapayapang na maalam at wala ng paghihirap na mararamdaman pa. Noong ika-6 ng Abril, sa ikatlong taon ng Bankyo, pumanaw si Abiro Aizaburo sa edad na 21. Ang tunay na dahilan ng kanyang kamatayan ay itinago at ipinahayag na siya'y namatay dahil sa isang hindi kilalang sakit. Hinalala siya bilang ang unang miyembro ng Miburo Shigumi Corps na pumanaw sa Kyoto.